pagdadasal daw po sa rosaryo, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Maiwan ko na ang wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parati. Kung meron man talagang forever, kay Jesus Christ yun. Kapag naniniwala ka sa Kanya, walang imposible. Dasal lang. Now we remain. Ano oras yun? Bagong formation? Bagong formation? Wala akong dalang earphone. Hindi, ano ko na lang siya. Itabi ko lang. Wala din akong data pag... Di ba pwede naman yung Hindi, pwede nga yung sa isang camera lang, dalawa. Pwede yun. Di ba nag-formate? Kayo natin, dalawa kayo sa isang set. Basta i-check. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuazon. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bahagi ng propesiya sa Lumang Tipan, ang naratibong sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan, at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong may hina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Kaya tayo tumahimik sandali, pagsisiyan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kila Moses at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid
at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko namay, mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Nabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari, anupat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mahirap ang kalagayan ng taong may ketong nung panahon ng Panginoong Hesus, no? Hindi katulad ngayon na meron na itong lunas. Pero nung panahon ng Panginoong Hesus, no, isipin nyo yung kanilang kalagayan, no, madumi, no, mabaho, na talagang pinangingilagan ng mga tao. At meron pang sinasabing hindi magandang stigma. Meron silang pinakatatak. Ano yun? Na ang pagkakaunawa ng mga tao, sila ay nagkaroon ng ganon kalalang sakit dahil sila ay pinarurusahan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. So nandun na yung physical pain, nandun pa rin yung spiritual pain, psychological pain. So doble hirap. Kaya nga't sila ay hindi hinahayaan na makisalamuha sa mga tao. Hindi sila pwedeng sumama sa inyo katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Sila ay tinatapon sa labas ng lungsod. Doon sila lahat sama-sama hanggang sa sila ay mamatay. Pero ang Panginoong Jesucristo ay winasak yung ganong kaisipan at tinanggal niya rin yung ganong wall o pader. No? Kaya't nung siya ay hingan ng tulong ng mga ketongin at hindi lang ito minsan, siya ay pumapayag na lumapit sa kanila at binibigyan niya ng kalunasan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, pangangalinga, kagalingan, o ang tulong ng Diyos ay laan sa lahat ng nangangailangan. Hindi naninino ang Diyos. Babae man o lalaki, may sakit o wala, mayaman, mahirap, lalaki, babae, LGBTQ o kung anumang letra ka, no? Lahat yan, kapag nangangailangan, ay binibigyan ng tulong. Yan din ang aral na ibinigay ng talinghaga ng mabuting Samaritano. No? Bago yon, maalala nyo, tinanong si Jesus, o nagsabi muna si Jesus ng sabi, ang dalawang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, isip at kaluluwa at lakas. At mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Tinanong siya, sino ba yung kapwa? Doon sa talinghaga, kung maalala nyo, ang karaniwang iniisip na kapwa ay yung taong nangangailangan. Obvious yun. Pero kung mapapansin nyo, hindi yun ang sagot ng Panginoon. Diba? Hindi yun ang kanyang sagot. Hindi niya sinagot na ang kapwa ay yung nangangailangan. Dahil sa talinghaga, ang tanong niya, doon sa tatlo na nakasalumuhan nitong nangangailangan, sino sa kanila ang naging kapwa dito sa nangangailangan? In other words, ang mas mahalagang pag-isipan natin ay hindi kung sinong nangangailangan, kundi sino ang dapat na tumutulong. At yan ang pananagutan ng isang Kristiyano. Ang pagiging kapwa natin ay ang pagiging matulungin, nangangalinga, at hindi namimili. Kaya kita nyo, kung dito meron tayong mga ayuda o anumang binibigay, hindi natin tinatanong kung anong relihiyon. No? Kaya lang, of course, we favor the poor, for they need it more. But whatever religion they have, whatever faith they have, or level of education, hindi sila sinisino. Dahil nga, kapag nangangailangan, at merong isang Kristiyano, hindi dapat pinababayaan ang nangangailangan. Bumusokdulang ito ay minsan ikahirap o minsan ikapanganib ng kanyang kalagayan. Tingnan niyo yung mga madre na tinatag ni Santa Teresa ng Calcutta, di ba? Sino ba yung kanilang mga inaalagaan? Yung mga may sakit. Lalong-lalo na yung mga may sakit na nakakahawa. They're so courageous, no? Ganun na lang yung kanilang tapang at hindi pag-iintindi sa kanilang sarili, mabigyan lang ng lunas o ng tulong itong mga taong nangangailangan ng kanilang kalinga. At yan nga ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Whenever there's a need and there's a Christian, nobody must be found in need. So magandang pag inilayan natin ito, no?
Tayo ba pagka tumutulong sa kapwa, no? Meron ba tayong pinipiling panahon? Meron ba tayong pinipiling sitwasyon? Meron tayong pinipiling tao? Diba? Do we choose who, what, when, where we do good? Kung ganon, ay malayo pa tayo dito sa inaasahan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang isang Kristiyano ay lagi dapat handang maglaan ng tulong. Lalo na sa panahon ngayon, no? We really need a lot of Christians, no? Marami sa atin talagang nagtatago na sa bahay, di ba? But, of course, we want to protect ourselves. But if kung ganun po ang mangyayari sa ating lahat, no, then, maraming mga kailangan ang mapapabayaan na lamang. Kaya nga, ito ang tawag sa atin ng Panginoon at paalala, no, lalong-lalo sa Ebanghelyong ito, kung paanong ang Panginoong Kristo tumugon sa pangangailangan nitong mga ketongin na iniilagan ng mga tao nung araw. Ganoon din tayo sa panahon ngayon. Ayon sa ating kakayanan, no, ayon sa tinutulot ng sitwasyon, sana tayong mga Kristiyano ay maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin, kahit na ito ay mangangahulugang si Jesus ang magmimistulang ketongin pagkatapos sadyang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso at relihiyosa, patuloy na silang daluyan ang pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, anuman ang antas ng kanyang dunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, pinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak,
nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Sa pagkaing ibinigay ng Panginoong may kapal,
ay nasiyahan ang tanan. Kanilang inaasahan ay nagkamit ng katuparan. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuri alay. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Maawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang ari, ang Diyos siyang dahilan, ay sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalaala at paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa inyong kakayahan, panahon at kagustuhan. Halina at maging lingkod ng Diyos at simbahan. Hinihiling po namin na pakidala na po ang inyong lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin sa darating na Martes para gawing abo na gagamitin sa Ash Wednesday. Ang mga misa po natin sa Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Inanyayahan din po namin ang lahat na dumalo sa gaganaping Lenten Recollection sa darating na February 20, Sabado, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang Recollection Masters po natin ay sina Reverend Father Benny Tuazon at Reverend Father Bernie Odpina. Maaari din po itong mapapanood live sa official Facebook page ng parokya St. Anthony of Padua Parish. Simula po sa susunod na linggo, February 21, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa sa gabi sa ganap na 7:30. Ito po ay tuwing linggo. Inanyayahan din po ang lahat na makiisa sa gaganaping Way of the Cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma pagkatapos na ika-6 na gabing misa. Narito po ang updated report na ating 2M, 4M project. As of 12 noon kanina, ang ating total amount received ay 1,979,778 pesos and 75 centavos. Malapit na pong mabuo ang 2 milyon. At sa mga nais na tumulong para mabuo ito, may friendship table po sa labas ng simbahan para tumanggap ng inyong donations. Tulong-tulong po tayo upang makamit natin ang layunin nating mabuo ang 2 milyon. Para sa mga gastusing pinaglalaanan nito, maintenance ng simbahan, pasahod sa mga empleyado at social services para sa mga kapatid nating kapuspalad. May photo booth din tayo sa labas ng simbahan. Pa-picture po tayo para may remembrance tayo sa ating 2M, 4M project. Ngayon po ay panuuri natin ang action song ng 500 Years of Christianity in the Philippines, ang awit ng misyon.
Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, at ang salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay naming lugod, na naganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.